Sabi mga kababayan ni Presidential Chief Legal Counsel Johnny Ponce Enrile, ito anya na mga foreign trips ng ating Pangulong Bongbong Marcos, out of his control anya. Bakit anya, Mr. Maravillas? Wala sa control ba talaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Yung mga invitation sa kanya? Yung mga invitation po sa kanya, wala man talaga yon sa kontrol ng ating Pangulo kung sino yung gusto mag-imbita, di ba? Pero yung pagpunta ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pwede naman niyang i-control yon. Pwede niyang i-deny. Pwede niyang sabihin hindi mo na. Kaya lang lahat man na imbitasyon po, importante kasi, di ba? Pag ika-in-invite ng isang foreign leader, ang ibig sabihin niyan, interesado sila sa atin. Di ba? Ganon ang ibig sabihin nun. Kaysa naman, leader ka ng isang bansa, walang gusto mag-imbita. Lalo pa mga kababayan na yung ating mga mamamayang Filipino ay naka-spread all throughout the world. So, importante po ang magandang pakikipagrelasyon ng ating bansa, lalo na doon sa mga host country ng mga Filipino overseas workers po. Tama? But before kong ibigay sa inyo, mga kababayan, yung kwentong ito, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated po sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating bagong Pilipinas. So, pinaliwanag ito mga kababayan ni Enrile kasi ang daming tumutuligsa na biyahe daw ng biyahe yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa ibang bansa. At halos umabot na ng 500 million yung winaldas. Yan ang laging yan ang laging sinasabi ng mga anti-Marcos. Winaldas na buwis ng Palasyo Malacanang sa kakabiyahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ito po yung paliwanag ni Enrile. So sabi niya rito, it is beyond President Ferdinand Marcos Jr.'s control on what countries he would visit to advance the Philippines' interest at the international level. Sabi po ni Enrile, he has to fit his time, available time according to the schedules of the meetings of various countries where we have an interest. Kung hindi naman siya pupunta, sino ang magtatanggol sa atin doon? Tama naman po si Enrile. Lalo pa mga kababayan na yung ating mga OFWs all throughout the globe, kahit saang bansa siguro, may mga OFWs tayo. So, di ba, nakakatuwa na yung host country interesado makipag-usap sa atin. Para para sa mga trade relations and other opportunities na pwedeng pakinabangan ng hindi lang ng Pilipinas, ng both countries. So, dapat tayong matuwa na napakaraming bansa ang interesado sa ating bayan. Hindi para kamkamin. Yung ibang leader po, mga kababayan, hindi nga nagta-travel pero binibinta naman yung ating reclamation. Yung Manila Bay, ayun. Pati yung territory natin, sell out na pala. Pero dalawa na po na na dating pangulo ng ating bansa ang nag-deny. Although si Erap, hindi siya yung nagsabi, yung mga anak niya na walang prinamis po sa China, wala, hindi sila nahahatakin po, aalisin yung BRP Sierra Madre.
Sino niya yung isa pang presidente? Si the little girl po, nag-deny na rin. What? Di ba? Yung mga former president po, si Panot hindi naman po makapagsalita yun kasi kinuha na ni Lord. Yung hindi pa nagsasalita po, si Maudigs. Hindi pa nagsasabi kung may prinamis din ba siya? May prinamis ba siya o wala? Hindi pa nagsasalita. So, going back dito mga kababayan sa kwento, Enrile issued a statement after the Commission on Audit in its 2022 audit report on the Office of the President found that it spent 403 million 87,594 pesos for local and foreign trips. So close to 500 million mga kababayan. Paliwanag po ni Enrile, Marcos anya is not in the position to decline the invitation for him to visit a foreign country. He also explained that those trips anya were vital in elevating the Philippines' ties with nations it considers as allies and partners. Tama naman po si Johnny Ponce Enrile. So sabi niya, anong gusto nilang gawin ng presidente? Uupo sa Malacanang, hindi pupunta sa mga ibang bansa na hihingi ng tulong, o kaya makikipag-usap ukol sa mga problema, lalo na sa seguridad ng bansa. Yan ang tanong mga kababayan ni Enrile. Kaya sabi niya, kailangang magbiyahe ang presidente araw-araw kung kinakailangan. Kung yung mga iba dyan, oo nga nandito, pero iba naman ang agenda nila. Yung biyahe ng presidente para sa bayan, yun sabi ng Chief Presidential Legal Counsel po. Tama, yung iba po, hindi nga biyahe ng biyahe, pero namerwisyo naman po. Imbis na serbisyo yung dala sa ating mga mamamayang Filipino, perwisyo. You see? Yun siguro ang ibig tumbukin mga kababayan in Enrile sa pagsasabing iba naman yung agenda. What? Di ba? Sabi ni Enrile, had Marcos failed to accept the invitation to visit the host country, he would have been labeled lazy, clueless, and weak. Yan mga kababayan ang pwedeng itawag sa ating Pangulo. Tamad naman anya na humanap ng opportunities. Di ba? Kahit nga po tayo na mga Filipino, kulang kasi yung opportunities dito sa ating bansa kasi napabayaan ng mga previous administrations. More than 30 years na sinalaula. So kailangan na mag-make up yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mag-double time sa kanyang trabaho. Kaya he is looking for opportunities sa iba-ibang bansa, just like our OFWs. Wala silang makitang masyadong opportunity na makapag-trabaho dito. Kaya pumuntang Amerika, pumuntang Europe, pumuntang kung saan-saan sa Middle East to look for opportunities. Nang sila'y makaipon, bumalik din dito sa ating bansa para for good, magnegosyo, or mamuhay ng tahimik retirement dito sa ating bansa. Kasi nga po, sabi nga, iba pa rin yung nandyan ka sa iyong sariling bansa. There's no place like home, sabi nga. So according to COA report, the Office of the President's foreign travel expenses amounted to 392 million plus in 2022, higher than the 25 million pesos lang incurred in 2021. Local travel expenses decreased to 10 million plus in 2022 from 11 million
plus in 2021. So, paliwanag ni Communication Secretary Cheloy Garafil na yung Office of the President's total travel expenses anya increased to 403 million pesos in 2022 from 36 million pesos plus in 2021 because the government anya aims to revitalize the Philippine economy through domestic and foreign engagements. Saka yung last year po, lockdown dito, lockdown doon. Yung previous administration, di ba? Saka bawal naman yung mga travel ng travel noon because of the pandemonyo. Yun ang rason kung bakit bumagsak yung ekonomiya, hindi lang ng ating bansa, kundi ng mundo. Bawal man travel, di siyempre, mga kababayan, yung expenses mababa. Pero ngayon na nagbukas na tayo, so kailangan tayo na gumawa, magtrabaho para po makarecover tayo ng mabilis. Iyon ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So under the 2024 National Expenditure Program transmitted to Congress on August 2, 2023, the Office of the President is requesting an allocation of 1.4 billion pesos for local and foreign missions and state visits po. So this is higher than the 893.9 million pesos under the 2023 National Expenditure Program na inapprove po ng Congress and included in the 2023 General Appropriations Act. So sabi rito sa balita, Marcos has so far visited 11 countries since he assumed the presidency in June 2022. This include Indonesia, Singapore, Thailand, United States, Cambodia, Belgium, China, Switzerland, Japan, the United Kingdom, and Malaysia. Lahat ng bansang ito, mga kababayan, may mga OFWs dyan. So may interes yung ating Pangulong Bongbong Marcos na kailangan talaga mapuntahan, hindi lang para makita yung mga OFWs, kundi para engage yung mga bansa na ma-invite po yung mga negosyante na makapagnegosyo dito sa ating bayan para umunlad yung ating economy. Yun po ang purpose niyan. Hindi yung basta mamasya lang. Yan ang gustong palabasin kasi ng mga critics na nagwawaldas lang po yung ating gobyerno. Yun kasi yung gawain ninyo. Yung gawain ninyo noon, ibinibigay ninyo sa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi man yon ang rason. Walang ganong ugali po yung mga Marcos. Kaya nila na gumastos kahit wala sa gobyerno. Kaya nilang mag-ikot sa buong mundo. Di ba? May pera naman sila. Ayun man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.